Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pasuyo na lang po sa mga may sombrero, patanggal po. Ngayon po ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ngayon din ang pagtatapos ng tinatawag nating Christmas season. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, Merry Christmas. Sa huling pagkakataon, dahil sa liturhiya ng ating simbahan, meron tayong season, Advent season, Christmas season, then ordinary season, papasok pagkatapos nito yung Lent season, and then Easter season. So mayroon tayong ganitong sinusundan para nang sa ganon ay mas matulungan tayo na makapasok sa mga pagdiriwang sa liturhiya ng simbahan. Bukas, magsisimula tayo sa unang linggo ng tinatawag nating ordinary season o mga karaniwang panahon. So tinatapos natin ang Pasko ng pagsilang, kaya wala na rin po tayo dito makikitang Belen. Although naghahanda tayo para sa kapisahan ng Santo Niño, pero bigla tayong, kumbaga sa pelikula, bigla tayong magpa-fast forward, malaki na sa Jesus. Parang yung bahagi na saka na natin malalaman, magbabalik tanaw, ano ba yung naging kabataan ni Jesus. Pero sa ngayon, sa pagtatapos ng panahon, ay magsisimula na ang bagong panahon. Kaya ngayon, narinig natin sa Ebanghelyo ang kwento ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Hindi si Jesus ang nagbinyag, kundi siya ang bininyagan ni Juan Bautista. Malinaw po? Yan. At sa pagtanggap niya ng binyag, ito ay pagtugon din niya para doon sa katuparan
ng pangako, katuparan ng mga propesiya, no, na isang lingkod. At si Juan Bautista ang naging tinig, ang naging tagapaghanda, at magpapakilala kung sino si Jesus. Minsan na rin natin narinig sa ibang ebanghelyo, sa ibang kwento, nang makita ni Juan Bautista sa Jesus, itinuro niya ito sa mga tao at sinabing, masdan ninyo, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Sa bahaging ito ng ebanghelyo ni San Lucas, matapos nga na siya ay binyagan sa tubig at habang siya ay nananalangin, narinig din natin ang pagpapakilala sa kanya ng kanyang Ama, ating Panginoon, na sinasabing, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ito na rin yung hudyat, sa pagbibinyag kay Jesus at sa pagpapahayag kung sino siya, ito ay nagbigay sa kanya ng hudyat na simulan ang kanyang misyon. Kaya yung mga susunod na tinatawag nating karaniwang panahon, dito natin mas maririnig yung ministry, public ministry ni Jesus, na siya rin namang ipinapahayag ng ating mga pagbasa. Okay pa tayo? Okay pa po? Medyo bumabagsak na tayo. Yan. Hanggat maaari, iniiklian ko lang para at least mas madali ninyong matandaan kahit papano, unti-unti, yung mga bahagi at mga kwento. So, magsisimula na ang pagganap ni Jesus matapos niyang tanggapin ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. At ano ang mga gagawin ni Jesus? Magpapalaya ng mga inaalihan ng demonyo, magpapagaling ng mga may sakit, magpapatawad ng mga kasalanan, at magpapahayag ng mabuting balita at ng paghahari ng Diyos. So yung pagbibinyag sa Kanya ay hindi nangangahulugan na siya ay binigyan ng kapangyarihan para magmataas, para maging hari, para magmando, para magutos, kundi ang ibinigay sa kanya ng kapangyarihan ay para siya makapaglingkod. Sabihin nyo nga, paglilingkod. Ulit, paglilingkod. Kaya nga, di ba, sabi ni Propeta Isaías, ito ang lingkod ng Panginoon. So maglilingkod siya sa ngalan ng Panginoon, para sa Panginoon, sa mga tao na ipinagkaloob o ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. Okay na tayo doon? Okay. So kung ang pagbibinyag ni Jesus o kay Jesus ay nagbigay sa Kanya ng hudyat para maglingkod, ito rin ay isang magandang paalala sa ating lahat. Tayo, matapos si Kristo, matapos niyang tuparin ng lahat, ay binigyan din tayo ng misyon. Kung paanong ipinagkatiwala niya sa mga alagad na sinabing, humayo kayo, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At magpasa hanggang ngayon ay ipinagpapatuloy ito ng simbahan. Lahat tayo dito, maliban sa kung may mga sanggol, mga bata dito, lahat tayo ay, ina-assume ko, nabinyagan na. At dahil tayo ay nabinyagan, tayo ay tinawag ng kabahagi ng ating pananampalataya, bahagi na tayo ng simbahan. Hindi tayo bininyagan para lamang makakuha tayo ng Certificate of Baptismal. Hindi tayo bininyagan para lamang masabi na Katoliko na ako. Dahil ang binyag na tinanggap natin o ibinigay sa atin
ay nagbibigay din sa atin ng kapangyarihang makibahagi, tumulong, kumilos sa gawaing pagpapahayag ng mabuting balita. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may kapangyarihan ka. Ulitin ko ha, kapangyarihang maglingkod. Hindi yung kapangyarihan para mang-abuso, kapangyarihan para manlait, kapangyarihan para makapaglingkod. Binyagan ka, Katoliko ka, sumusunod ka kay Kristo, kaya nga tayo bininyagan. So kaisa tayo, tumulong tayo. So paano natin, halimbawa ngayon, sa mga edad natin na ito, tumanda na tayong lahat, paano ka nakikiisa sa gawain ng simbahan? Ano na sa ngayon? Ano na ang naiambag mo sa simbahan? Sa tingin niyo ba mayroon na? Ano na ang ambag mo? Ano na ang nagagawa mo? Nasaan ka na pagdating sa pagganap ng ating mga misyon? Halimbawa po, sa pamilya, bilang mga magulang, ano ang naiambag mo pagdating sa pananampalataya ng iyong pamilya? Yung mga magulang, pareho kayong Katoliko, pareho kayong bininyagan. Minsan ba nagkaroon ng pagkakataon para maipaliwanag sa inyong mga anak, o anak, nabinyagan ka, at dahil nabinyagan ka, ang sabi ng pare, ihanda natin sila para sa pagtanggap ng susunod na sakramento. Matapos ang binyag, yung kumpil o kaya First Communion. At dapat inihahanda sila. Kasi ang mga magulang ay ang pinakaunang katikista ng mga anak. Bago pa madala yan sa simbahan, bago pa madala sa eskwelahan, mga magulang, kayo ay bininyagan, kaya't mayroon kayong kapangyarihang magturo, lalong-lalo na sa pananampalataya natin. Dito ba sa gagalangin, dito ba sa parokya natin, nakikibahagi ka sa gawain? Kung, di ba, pwede kang maging lay minister, tumulong ka. Pwede kang maging kolektora, yung mga, kaysa makipagchismisan kayo sa kanto, sa kapitbahay, bakit hindi ka tumulong sa gawain? Kung magaling ka palang makipagchismisan, bakit hindi salita ng Diyos ang ipahayag mo? Kung nakapag-aral ka, bakit hindi ka sumali sa mga katikista? Kung kaya mo, kung mayroon kang kapasidad, may kakayanan ka na makapagsalita, bakit hindi ka tumulong? Ba't di ka tumulong? Yung mga bata dito, katulad ng mga sakristan natin, pwede kayong maglingkod sa simbahan. Yung mga estudyante dito na marunong nang magbasa, pwede kayong sumali sa lektor. Yun ang pakikibahagi natin. Para mas maging makabuluhan. Mahirap kasi yung Katoliko lang tayo sa pangalan, Katoliko lang tayo sa papel, kasi nga bininyagan tayo. Mayroon tayong bahagi na dapat nating ginagawa. Marami tayong mga kapitbahay na mga may sakit, hindi na nakakapagsimba. Katulong ng mga lay minister, dalhan sila ng komunyon. Maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng maging bahagi ng gawaing sinimulan mismo ni Jesus. Sana po, mapagnilayan din natin ang bahaging ito. Hindi lang tayo basta magsisimba, kundi tingnan din natin kung paano ba tayo nakikilahok sa gawaing pagpapahayag ng mabuting balita. Amen.